At yun na nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong panibagong PCO secretary. Itong si Dave Gomez, mga kabayan. Natanong nga po itong bagong PCO secretary patungkol nga po sa issue kinasasangkutan ni First Lady doon nga po sa pagkamatay ni Tantoco sa Amerika, na may involve nga pong mga pulburon. Alam niyo po ang sinagot niya itong kumag na to, mga kabayan. Ito daw pong issue ni First Lady, na kinasasangkutan ni First Lady, ay isa daw pong private matter. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating engot, Mr. Dave Gomez, national matter po yan, national issue po yan. Bakit? Asawa po yan ng presidente. First Lady po yan eh. So dapat, alam namin kung anong nangyayari dahil national interest yan eh. Bakit sasabihin mo private matter? Kung di ka ba naman tinamaan ng isa't kalahati eh. Ganyan ka ba kaingot, sir? Ang taas na ng posisyon mo, hanggang ngayon, engot ka pa rin. Ewan ko ba dito kay BBM, Lahat yata na nilalagay sa PCO, na sekretary, lahat engot. Gusto po, kahit simpleng mama mo yan eh. Diba? Alam na national issue po yun. Hindi po yung private matter. Mr. Dave Gomez, wala ka bang isang linggo, 2 araw dyan sa posisyon mo, nami-make news ka na naman. Nami-make news ka na agad. Upo. Anong klaseng PCO secretary kayo kung mula sa inyo, kayo mismo fake news? Pantakin mo, tinatanong ka. Pwede mo naman sabihin hindi mo alam, wala ka pang alam. Diba? Aalamin mo pa lang. Pero isasagot mo private matter, engot ka ba, sir? Nagtatanong lang Kasi baka mamaya, engot ka eh. O ito mga kabayan, panoorin nga natin itong video. Tungkol nga po dyan, kung saan tinanong nga po siya ni Ma'am Eden ng Net25. At kala mo, parang siya kaya-ingot-ingot na walang alam. Masasabihin niyang private matter daw po yun. O ito po mga kabayan, panoorin po natin. Ay tunuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady.
Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Tama lahat ng revelasyon ni Cathy Binag na inalok siya ng white t-shirt o do you want, sabi ni Lisa Tanas, dahil nakapasok siya sa loob ng bahay. So, for you guys, you both are fighters, tayo lahat dito, na hindi natin tinatantanan yung issue na to. Ano ang dapat sa tingin ninyo na ginagawa ng mamamayang Pilipino na bakit tila okay lang sa kanila na mayroon tayong bangag na presidente? JM. Alam niyo, ang ano dito, no, ang isa doon sa nakikita ko, no, tila napapagod yung tao. Talagang sa sobrang pagkadismaya ng taong bayan, hindi na nila alam talaga kung ano yung kung ano yung gagawin. Dahil na parang doon sa parang nawawala na sila ng pag-asa eh. Dahil kanino sila magsusumbong, di ba? I think it's time for the yung isa sa Yeah, diba? I think it's time for the Kuya, kailangan na yung Duterte aligned senators, politician, it's time for them to fight for it. If you look younger than your age, you might be one of us. If you've never broken a single bone. Hindi lang mamamayang Pilipino kasi binoto sila ng yung Pilipino kasi binoto nga sila diyan para meron tayong boses diyan at saka tagapagtanggol, 'di ba? Panahon na sila naman yung magtumayo for us, then we'll follow them. Kaya nga tinawag natin silang leader, 'di ba? So they need to stand for us. Sila Robin Padilla, sila Bongo, Senator Bato, 'di ba? Lahat 'yan sila, Sen Marcoleta, yung sino align si number 1, yung una na lang si Amy Marcos. Kung talagang sinasabi niya na na nahiya siya kay BP Sara, una sa lahat, etong nangyaring to sa Amerika, alam niya to eh. Ba't di siya salita? Diba? That's not gonna happen, sis. Wala na tayong asahan kay Mangga, kay Amy Marcos. But again, JM, babalikan ko lang yung diplomatic immunity na sinasabi natin. Kasi I believe yung mga pumunta doon, yung mga kasama sa entourage, di ba, naka-register yan. Kung sila ba ay pumasok through their diplomatic passport. Di ba? Private, yung personal ba nila o diplomatic passport? May immunity ba sila o wala? So kung ganyan talaga ang issue na wala silang mga diplomatic immunity, mananagot talaga sila dito at talagang hindi sila makakalusot sa batas ng Amerika. Kanya lang go. Yeah, hindi lang natin pa ngayon alam dahil nga it's the investigation is still ongoing. Yes, sis. And then, saka by experiences, kasi ako rin, di ba, parang yung ex ko naman naging congressman din. Naranasan ko talaga hindi siya-check yung luggage ko. Hindi hinaharang yung bagahe ko. As in, I go straight. Ganun talaga. Oo, sis, kahit yung naka-private plane kami, hindi na siya-check yung mga namin, hand carry namin. So, diretso lang kami sa car. Kasi, may tarmac, di ba? Di ba, ikaw, siguro nakita mo yan, Kuya JM. Di ba sa pag-private plane ka, diretso yung aeroplano, yung kotse mo nandyan agad eh. So, bibigay mo lang yung passport mo. Usually, pag international flight, binibigay mo yung bagahe mo. Pero yung hand carry mo, hindi. Meron lang dadaanan. Pero you can even talk to that person. Kung sino yung dadaanan mo, pang VIP kasi yun eh. At saka yun nga, pang mga diplomats. Oo. So, they will not touch it. And madalas, wala pang, what do you call this? Walang dog na sniffing dog. Pag sa mga ganon.
kasi naka-private plane ka, so basically, yung treatment sa'yo, parang they don't see you bad. Yung parang sobrang, they know the mayaman ka, rich, famous, and powerful, right? So, never ko naranasan na bumaba ako ng aeroplano, binuksan yung gamit ko, or sinita ko. None at all. Yan, swear to God, na talagang hindi ko na-experience na gano'n. Lahat dire-diretso lang kami. Hand carry namin, tsaka So, possible na pwede rin na may dala sila. Pero, eto, sabihin ko sa'yo, sis, dyan sa Amerika, we have common friends. They can get. Oh, yeah. No, kilala mo yun. They can get the supply here. They can get the supply. So may possibility pala na pwede hindi rin nila dala, pwede ang supply galing mismo diyan. Yes. Diba? Hindi, I don't think they will bring. Ang tingin ko, sis, they get it from there. But tama ka. Kaya nga ang question natin, pwede silang nag-smuggle papunta dito? Pwede rin. Whatever, di ba? Kung both ways. Matter kung saan nila kinuha. Pero the fact na JM, na malinaw na talagang na based doon sa cause of death, sa toxicology, at cause of death is accident, kasi hindi pa natin alam ano ba klaseng accident. Pinainom ba siya ng, pinilit ba siya, isuksak sa katawan niya. So yan pa yung isang hindi pa malinaw. But ang pinakamalinaw ngayon, talagang sabi ko nga, guys, we are vindicated na true enough na ang mga naka-circle o mga kasama ni Bangag ay Bangag talaga at Polborón. Aba, oo. Ang importante rito ay yung napatunayan natin sa buong mundo na itong grupo na ito o pamilya o itong si Lisa Marcos hindi lang yung kanyang asawa, napatunayan natin na sila ay mayroong kaugnayan doon sa ipinagbabawal na pulburon, diba? Yes. Na sila ay talagang kumbaga sa talagang hindi na chismis diba? Hindi na chismis sapagkat base doon sa lumabas na impormasyon talagang nagkalat doon sa loob ng hotel room yung controlled substance. Ibig sabihin, yung occupant doon, imposible na inosente doon sa alleged commission ng offense. Nung maganap yung krimen, ibig sabihin, lahat ng nandoong tao, aware sila sa nangyayari, mangyayari, at sa mga, yung mga ginagawa doon. Alam nyo, kung natatandaan ninyo mo, JM, last year, bago mag-SONA si Bangag, actually, araw ng SONA niya, inilabas ko yung Polborón video. Kaya nataranta mga jutang Gedimes, di ba, yung mga addictus. And now, SONA is coming. I think sa 14 days before ng kanyang SONA, bumabalik na naman ang multo ng Polborón. So I'm just thinking, ano ba, this is the right time para lumabas ang taong bayan? Need the strength to keep going? New Tiger! Una, nilabas ni Maharlika, nilabas ko sa presensya ni Atty. Glenn Chong at Atty. Harry Roque dito sa LA, yung authenticated Polborón video. Nagkagulo sila, nataranta sila, tinakot nila si Maharlika, nakakasuhan, lahat ng ahensya ng gobyerno, tinisinindak ako na ipa-extradite kung ano-ano na lang. Until now, nandito pa rin ako, Polborón pa rin pinag-uusapan natin. Sabi ko nga, vindicated tayo. Ngayon, magsisona naman siya. Baka lumabas na yung taong bayan dahil nga, I don't know. Hindi natin alam. Pero paulit-ulit na lang tong Polborón video. Kasi, JM, sabi ko, lumabas na kayong lahat Lumabas na rin ako. Pina-authenticate natin dito. Pero bakit walang kaso? Sa dami-dami ng kinasong binato sa atin pareho, lalo na sa akin, ginahamon ko ang gobyerno ni Bangag. Bakit hindi niyo ako kasuhan na ako ay nagpakalat sa buong mundo na pinanood ng milyon-milyong Pilipino yung video na nagpupulburon si Marcos Jr. Kung defamatory ang pag-uusapan, panalo sila kung yung authenticated video na yon ay fake na sinasabi nila. Pero mga kababayan, mga palangga, bakit hanggang ngayon hindi nila ma-actionan hindi nila ako makasuhan dyan? Bakit yan sa issue na yan na kung tutuusin, kung talagang yan ay peke na pinapalabas nila,
kalaboso talaga ako dyan. Dahil ang kinakabangga ako, Correct. isang presidente. Pero doon Tama. nila, Oo. sabi ko, kalaboso ako dyan. Presidente, kinabangga mo, gagawan mo ng fake news na ganyan, ganon. Pero hindi nila Correct. ginawa yan. Puro paninda kasi alam nila na totoo at hindi fake yung video. Chismis. And again, yun ang lagi nilang sinasabi. Ilan ba ang mga Presidential Communications Office Secretary ang dumaan sa bawat paglabas natin? Ikaw, JM, yung panahon ni Cesar Chavez, di ba? Tinawagan yung Tribune. Nung ikaw ay unang lumabas about this, nagtistigo ka. Sinasabi, fake yan. Fake yan itong ano na yan, itong pre-op and auto-op na yan. Then the next presidential communication, fake yung sinasabi ni Marlica, fake yung sinasabi ni Harry, fake yung Kati Binag and everything. And now, I hope people will wake up that malinaw, it just so happened na ginawa nila dito sa Beverly Hills, dito sa Amerika, na hindi nila kayang bilhin ang hostisya. So, Correct. Yung nga wag na tayong lalayo na itong nangyari na ito, ano kaya yung posisyon ng Philippine Drug Enforcement Agency na lead agency dito sa ng anti-illegal drugs operation. Ano ang reaksyon ng National Bureau of Investigation patungkol dito? Ano ang mga ano yung mga ginagawa ng Department of Foreign Affairs patungkol doon sa kasong kinakaharap ng isang ng asawa ng kasalukuyang presidente? Ano ang reaksyon ng mga Interpol natin? Ano ang reaksyon ng ating mga ng Foreign Affairs patungkol diyan? Anong tulong? Wala pa ba silang statement? Wala pang statement ng wala anong tulong o anumang aksyon ang ginagawa ng ating mga sangay ng gobyerno, partikular kasi alisin na natin yung pagiging asawa ng presidente o sino man doon sa mga lumitaw na mga informasyon o nung report hindi lamang yung First Lady ang pinaniniwalaan na involved o isa doon sa mga personalidad na yan. Mayroon pang iba. Kung hindi ako nagkakamali, anim. Sino pa yung 5? Wala bang gagawin ang Republika ng Pilipinas o pamahalaang Marcos upang ipagtanggol man lamang itong mga Pilipino na nasangkot sa isang krimen na may kaugnayan sa paggamit o pag-abuso ng controlled substance at pagkamatay na rin ng isang Pilipino? Ano kaya yung mga reaksyon nitong mga government agencies na ito? Diba? So far wala pa. Yeah. Imagine nyo, Dapat, may wala pa ba silang statement? O last pa, may nakita ba kayo? Guys, doon sa mga nagko-comment, may statement na ba ang Presidential Communications Office, si Clarissa Taratara? May statement na ba ang Bangag, ang Presidente, ang NBI, and everything? Wala pang statement, di ba? Kasi kung natatandaan ninyo, nangyari itong ang